Panginoon upang patuloy na mag-aral sa kanyang banal na salita. At bago po ako pumunta doon sa ating text ngayon, no, sa ating subject, no, let me review yung ating tinalakay last Thursday. Na kung saan sa chapter 6 ng Nehemiah, atin po makikita, no, na hinati natin to sa dalawang part, yung verses 1 to 4 at saka yung verses 5 to 9. So do sa verses 1 to 4, atin po nakita dito yung sa verse 2, yung sabi niya, come, let us meet together. And it seems na itong paanyaya na ito is it looks friendly, but meron siyang tinatawag na evil intention, no? Sinabi nga ni Maya nito na sabi nga doon, but they are planning to harm me. So yun po yung unang-una na kung saan doon sa paanyaya, ibig sabihin it looks good, but meron palang kalakip na tinatawag na masamang intention. So yan po yung ating pong natalakay na ating pong... Good evening po sa lahat. Pastor Okay. William, lahat po ng samahan. Good evening po. Magandang gabi po. Okay, doon sa pangalawa is nasa verses 5 to 9, no? Na kung saan merong tinatawag na messenger at binigyan po si Nehemiah kumbaga sa kuan ng letter, no, at doon sa letter na yon he was placed in a corner, no, na kung saan ginawa siyang tinatawag na fabricated story that it will be hard for him, no, na hindi mag-compel. But sabi niya ganun, he busted the plot, no, na kung saan ito gawa-gawa lang nila. So yun po yung dalawang bagay na ating po nilalakay last Thursday regarding yung tinatawag na strategy ng enemy to disrupt yung kanyang ginagawang repair o rebuilding of the wall, na kung saan of course kailangan po ito as called people by God, na kung saan ang temple yun ang unifying factor na kung saan God's people unite at hindi lang siya as temple, but it needs also a wall, yung city, for that city to have a protection. Yan po yun. So we will go now do sa titira pang ating papag-aralan po, no, dito sa verses 10 to 14, no. Hahatiin ulit natin tong ating pag-aaral at babasahin ko, then I will give my thoughts, then after this kukuhanin ko yung magsusolicit ako sa inyo ng inyong input, no. Then we will go sa verses 15 to 19. So let's go sa ating text, no, sa verse 10. Mag-start ako sa verse 10. Nehemiah chapter 6 verse 10. Sabi po sa amplified version, no. When I went into the house of Shemaiah, the son of Deliah, the son of Mehetabel, who was confined at home, he said, let us meet and take refuge together in the house of God within the temple. And let us shut the door of the temple, because they are coming to kill you. And they are coming to kill you at night. Verse 11, but I said, should a man like me flee in fear and hide? Should someone like me enter the temple for sanctuary to save his life? I will not go. In verse 12, then I realized that God had not sent him, but he spoke this prophecy against me because Tobiah and Sanballat had hired him. Verse 13, he was hired for this reason, that I would be
frightened and do as he said and sin, so that they would have grounds to make a malicious report in order to censure and disgrace me. Verse 14, remember, O my God, Tobiah and Sanballat in regard to these actions of theirs, and also remember the prophetess Noadiah and the rest of the prophets who were trying to frighten me. So, dito po atin po makikita, no, kung saan mayroong tinatawag na connivance. Yung kanyang enemy connive to religious people. Ayan po, no. Dito atin po makikita, no, do sa verse 10 na kung saan merong dito, no, sinasabi dito, sabi ngayon, who was confined at home? Si Shemaiah. No, si Shemaiah, he was confined at home. Na kung saan he is the one who made the prophecy to Nehemiah that his enemies are coming to kill him and that they are coming to kill him at night. Sa ibang translation po, sabi po dito sa World English Bible, who was shot at his house. Sa New Revised Standard Version naman, who was confined to his house. Sa Good News Translation, sabi ganoon, who was unable to leave his house. Ayan po, na kung saan, kung babasahin po natin, parang bakit siya na-confine sa bahay o baka hindi siya makalis sa bahay. So yun ang question. But the thing is, sinabi niya dito, they will be going to the temple, no? They are going to shut the door. Sabi ganon. So, ating po makikita rito kasi isibihin, not everyone can come to the temple. Isibihin yung loob niya except you are a priest. So, yung sinabi rito, no, na kung saan yung being confined at home, they suggest, no, na kung saan meron siyang tinatawag na issue, being prevented by some legal impurity from taking part in the temple service. So, kaya maaaring binanggit yon that he was confined at home. Pero yung tinignan ko po yung New King James Translation, ito po yung sinasabi. Sabi ganon, when I went into the house of Shemaiah, sabi dito, who was a secret informer. So yun po yung sa New King James Translation na sinasabi that he was a secret informer, no, na kung saan alam po natin later on na siya ay bayaran na to probably spy kay Nehemiah at ginamit niya probably yung kanyang office, yung pagiging priest, na kung saan meron probably siyang gift ng prophesying, no. Ginamit niya ito because somebody is paying. Ayan po. Na kung saan yung kanyang office is like office na pwedeng bayaran. So yun po. Kaya nga dito sinabi niya kay Nehemiah, sabi ganon, because they are coming to kill you and they are coming to kill you at night. Kaya you need to come, and sabi niya ganon, we will shut the door. We will enter the temple and we will shut the door. Ayan. So, sabihin, he is offering yung tinatawag na security kay Nehemiah wherein his life is being threatened. Ayan po. Sabi ni Nehemiah sa verse 12, sabi nga doon, he spoke this prophecy. Ayan. He spoke this prophecy
So gumawa siya ng prophecy kay Nehemiah na siya ay papatayin, kaya kinakailangan tumago sa temple. Bakit siya nagkaroon ng ganong prophecy? It's because, sabi niya, because Tobiah and Sanballat had hired him. So it means merong pera na kumilos. Kaya nga, isibihin, ang pera ay ginamit sa kasamang paraan dito, no? Na kung saan binayaran siya, sabi, he was hired for this reason, that I would be frightened. Ayan po. Dahil dito, no, yan nga po yung isang bagay na kung saan si Shemaiah hindi siya totoong, I should say, propeta, o yung kanyang prophecy ay hindi totoo. Na kung saan, alam po natin, no, yung kanyang ginawa, of course, because of the good pay probably na binigay sa kanya, no, gumawa siya ng tinatawag na isang bagay, no, na hindi dapat gawin ng isang, I should say, lingkod ng Diyos. At dahil dito, sabi nga ni Nehemiah, should such a man as I run away, should a man of position, the head of state, bound to set an example to others, fly from danger and hide myself, surely never. Isa pong point dito, no, kaya yun ang sinagot ni Nehemiah, because Nehemiah feels that he would profane the temple by making it into a place of refuge. So kung pupunta siya doon, sabihin madudungisan yung temple, which is not intended para sa mga, as you say, hindi mga priest. And but that he would break the law by simply entering it. As a layman, he must not break the divine command by entering the sanctuary itself. So ayan po, no, na kung saan dito atin po makikita, no, na of course si Nehemiah meron siyang ganong klaseng understanding, meron siyang ganon sensitivity with regards yung bagay na gusto ng kanyang enemy. Sa verse 12, sabi niya, I reflected on the whole matter and came to the conclusion that though he might be a prophet, he had not on this occasion exercised the prophetic office. His declaration is not God's will. So hindi kalooban ng Diyos yung kanyang sinabi. And I was right, sabi ni Nehemiah. In fact, he had pronounced this prophecy against me because Tobiah and Sanballat had hired him. Ayan po. Sabi niya, Nehemiah perceived that Shemaiah, not God, had uttered prophecy against Nehemiah, and that he was hired to bring the governor into discredit as a violator of law. Nehemiah's influence depended greatly on the weight of his moral character. One false step and he would have been lost. By spreading an evil report, his influence would have been gone, and the work on which his heart was set would have come to nothing. So, kaya hindi po siya nag-yield doon sa bagay na yon, na kung saan it seems na yung tinatawag na gumawa ng prophecy over him ay kapani-paniwala, ay karespeto, but he perceived na siya pala ay nabayaran
at yung kanyang sinasabi ay hindi kalooban ng Diyos. At of course, nalaman din po natin yan sa Old Testament na kung saan si Balaam, he was also hard to curse the nation Israel. At yan po, no, kung saan, yan po yung isang bagay na kung saan yung tinatawag na yung malinis na office, no, because of money, ay narurumihan. Kaya dito atin po makikita, no, si Nehemiah sa governor, he has the discernment. Meron siyang discernment. Meron siyang sensitivity. Meron siyang tinatawag na delikadesa. At yung nga, na hindi porket propeta o saserdote, ibig sabihin, you need to look beyond, ika nga doon sa tinatawag na intention. At ito po yung nagawa ni Nehemiah, kaya na-perceive niya. At sabi niya pa dito, and also remember the prophetess Noadiah and the rest of the prophets who were trying to frighten me. So yung mga negative comments o yung mga nagsasabi na mga hindi magagawa o hindi kaya o something na negative, no, na may mga office sila kasi prophetess o mga prophets, no, na kung saan they are not acting in God's will. Hindi sila gumagawa, hindi sila kumikilos. Probably, of course, yung tinatawag na influence ng masama ay kumbaga sa kanya binili nila. At ito po yung isang nakakalungkot na bagay. Okay? So at this time, I will stop. Then I will hear you, yung kung ano yung inyong input. So let's hear from somebody na nais na mag-contribute dito. Okay? Open na po tayo. Mag-unmute na kayo if you want to share. Okay, good evening po mga kapatid. Dito po mga kapatid sa nakita ko po dito, parang dahil sa si Tobia at saka si Sambalat ay para nagkaroon ng kunayban na kunyari ganito ang sabihin mo, ganyan. Pero the fact is, yung intention nila ay iba. So, talagang talagang ang katotohanan ay talagang hindi mananaig ang kasamaan, no? Dahil kapag maganda yung motibo ay mangyayari po 'yon. Pero kung masama o mali ang motibo ng isang tao ay talagang hindi po magtatagumpay. Ay katulad po niyan, parang kumbaga sa tingin natin maganda parang nagmamalasakit si Maya kay Nehemiah. Pero dapat God gave Nehemiah wisdom at saka yung revelation na hindi yon ang ipinasasabi ng Panginoon sa kanya. Dahil hindi naman siya ay parang hard prophet lang siya kung tutuusin. Kumbaga, kasi may mga hard na workers na walang malasakit doon talaga sa ginagawa. Kundi, para bagang binayaran ka lang naman, just do it for the sake of that amount. Pero the fact is, hindi talaga magkakaroon ng katagumpayan. It's because hindi talaga yun ang ipinasasabi ng Diyos. At saka hindi galing sa Diyos. Hindi totoo yung sinasabi. Kaya mayroong tinatawag na kasinungalingan. At syempre, kapag may kasinungalingan, ayaw naman ng Panginoon na ang kasinungalingan ay mag-prevail. Kailangan talaga na yung kasinungalingan ay madaig ng katotohanan. So dito sa pinag-aaralan po natin ito ay isang napagandang bagay na kung saan pinapaalalahanan po tayo dito na kailangan dapat tayo maging totoo.
maging tapat po tayo. Na kung ano talaga yung ipinasabi ng Diyos, yun po yung dapat nating sabihin. Dito, kaya sa buhay ni si Maya ay, kumbaga, siya ay nabayaran para lang siya magsinungaling. Para lang magsabi, kunyari, in favor of ni Himaya, pero dapat, yan po ikapapahamak ni Nehemiah. So yun po siguro na yun po yung akin nakita po dito sa buhay ni Nehemiah versus doon kay Shimaya. Si Himaya para bang hard lang siya eh. Kumbaga sa tao, siya po yung hard killer. Papatay siya, it's because of money. Ganito rin po yun. So yun lamang po mga kapatid. Okay, thank you po Pastor Nestor sa iyong input. Okay, sino ba po mag-share? Ako po. Sige po, Pastor Romy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po sa modern day ng pangako ng Panginoon na matatagpuan sa Matthew chapter 28 verse 20 na kung saan I am with you always, sabi ng Panginoon. Ngayon po, dito po sa ating pinag-aaralan ay kung makikita po natin dito, hindi lamang inilagay ng Diyos yung passion at yung vision kay Nehemiah para itayo yung Wall of Jerusalem. Ngayon po, dito po sa ating pinag-uusapan ay may dalawang bagay na pwede nating ma-experience bilang lingkod ng Panginoon. Una, kapag ibinigay yung passion and vision sa particular na mananampalataya katulad po natin, no, makikita po natin dito yung comfort, no, makikita natin dito yung tinatawag na pagdalagay po ng Panginoon sa puso ng bawat isa na hindi po pinipilit, nasa sa iyo kung gagawin mo o hindi mo gagawin. Ngunit kapag ito ay hindi mo ginawa, malalaman mo lamang yung attitude o yung karakter ng Panginoon sa mga bagay na kung saan inilalagay sa puso mo yung passion, yung vision para mo gawin, no? Pero kapag hindi ka sumunod, yun lang ang mararamdaman mo at yun lang ang mararanasan mo, yung mga bagay na kung saan makikita mo yung pag-ibig ng Diyos sa particular na lugar o katulad po ng Jerusalem, yung pag-ibig, yung mga tinatawag na information ng mga bagay na gagawin mo para maisaayos. Hanggang dun lamang. Ngayon, kapag ikaw naman ay sumunod, makikita mo na yung mararamdaman mo na yung vision at yung passion na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon plus yung mga bagay na dapat mong gawin, yung knowledge and wisdom kung paano mo siya pamumunuan at kung paano mo siya gagawin at kung paano mo may encourage yung mga kapatid na isasama mo. Plus, makikita mo pa dito yung protection ng Panginoon. Kasi si Nehemiah, hindi po siya nagulat doon sa mga nangyayari na, mayroon palang nagtatangka sa akin, may ganito. Hindi. I believe, noon pong binigay ng Panginoon kung paano po i-reconstruct at i-build yung wall at yung mga bagay na step by step systematic na kung paano niya gagawin. At the same time, sinabi rin ng Panginoon sa kanya itong mga ganito. Ito yung mangyayari sa iyo, ito yung pwede nilang gawin, ito yung... Kaya nga, noong panahon na nalaman niya, nasabi niya ito, hindi siya nabigla o hindi siya na para bang ganun ba? Parang mga ganon. Ibig sabihin, alam niya eh. Kasi bakit? Sinabi ng Panginoon sa kanya yung mga bagay na po pwedeng mangyari at yung pag-iingat ng Diyos na gagawin sa kanya. Kaya nga mga kapatid, no, kaya ko po sinabi itong Matthew chapter 28 verse 20 kasi totoo po ito in modern times na kung saan kapag sumunod po tayo sa Panginoon, hindi lamang yung
yung passion at vision ang makikita natin dito. Pati mismo yung mga miracle na parang sa atin ay imposibleng mangyari o yung tinatawag na parang hindi siya sa kasa-isang katulad ko na mangyayari ito. Noon, ibig sabihin, hindi natin siya pagtatakahan. Kasi hindi lamang yung mga bagay na parang posible ba mangyari? Hindi. Sabihin, tayo mismo magiging witness, no? Doon sa mga bagay, protection na gagawin ng Panginoon sa atin. Kaya nga, parang dito po sa ating paglakad at pagsunod po sa Panginoon, para pong normal na lang yan. Ibig sabihin, kaya nga, yung mga disciple noong araw, noong sila ay nagpe-perform ng mga bagay na miracle, hindi po sila yung parang nabibigla. Ibig sabihin, bilang lingkod ng Panginoon o bilang tagasunod ng Panginoon, ito yung mga benefit and gift na pwede nating mangyari o pwedeng maibigay po sa atin sa pagsunod natin. Salamat po. Okay, thank you po, Pastor Romy. So, meron pa po ba? So, sa ating po pinag-aaralan, no? Sa verses 10 to 14, sabi po dito, God's enemies may even hire, or Satan himself may raise up false prophets to try to convince believers or leaders that they are not in God's will to what they are doing for God. The answer is for them to verify all such prophets and their supposed prophecies by God's word. So kailangan magkaroon ng tinatawag na verification. Sino ba itong propeta na to? Ano ba yung background niya? Ano ba siya? Ano ba yung kanyang sinabi? Nasa context ba siya? So sa Isaiah chapter 8, sabi po dito, starting sa verse 11 po, no? Si Prophet Isaiah nagsasalita. Sabi niya, "For the Lord spake this to me with the strong hand, and instructed me that I should not walk in the way of these people." Sabihin yung these people, ito yung mga hindi sumasampalataya o yung mga sumasalangsang. Sabi niya sa verse 20, Isaiah chapter 8, verse 20, "To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them." Kung hindi sila mangungusap sa mga nasusulat, sapagkat walang liwanag sa kanila. So yan po yung tinatawag na false prophet, o yung kanilang utterance is not God's will or is not from God. At it is bound to fail. Ayan po. So kaya dito, it needs verification, kaya we need to be sensitive kung saan we need to seek the Lord and weigh matters, no? And look at yung kanyang written word, kung ito nga ay naroon at ito yung kanyang kalooban. Okay? So we will go now do sa pangalawa, no? Verses 15 to 19, na kung saan hindi nag-work yung kanilang panibagong strategy, no? Para i-distract siya o ihinto yung kanilang pag-build. So, sabi po sa verse 15, "So the wall was finished on the 25th day of the month of Elul in 52 days. In verse 16,
When all our enemies heard about it, and all the Gentile nations around us saw it, they lost their confidence, for they recognized that this work had been accomplished with the help of our God. In verse 17, moreover, in those days many letters went from the nobles of Judah to Tobiah, and Tobiah's letters came to them. Verse 18, for many in Judah were bound by oath to him because he was the son-in-law of Shechaniah, the son of Ara, and his son Jehohanan had married the daughter of Meshulam, the son of Berechiah. Also, they were speaking about Tobiah's good deeds in my presence, and reporting to him what I said. Then Tobiah sent letters to frighten me. So ayan po, atin pong makikita, no, na kung saan yung kanilang intention to disrupt the repair of the wall o yung rebuilding of the wall, ito po ay nabigo. At sabi po dito, they were able to finish it in 52 days. Of course, alam po natin na kung saan yung sinasabi po dito na simply wall, so yung gates hindi po nabanggit dito, so it means it is still in process. But the wall, yung mga gap niya, sabihin na filled up and everything, ito ay naayos po, no? At sabi ganon, when all our enemies heard about it, sabi ganon, they lost their confidence. Ayan po, yung kanilang tinatawag na panglalait o yung kanilang nice o na ito'y hindi matayo, sila to ay nabigo, no? Ayan po, nawalan sila ng tinatawag na confidence. Sabi ganon, moreover, in those days, many letters went from the nobles of Judah to Tobiah, and Tobiah's letters came to them. So atin po makikita dito, no, na kung saan meron tinatawag na correspondence yung mga prince. In that, as you say, the prince of Judah, you know, na we call it mga nobles, na kung saan sila yung may mga influence na si Tobiah bilang isa sa mga, as you say, leader in that area or in that region, no? Kung saan mayroong tinatawag na correspondence o exchange o may communication, nga. At atin po makikita rito, no, bakit ganon? Sabi ganon, for many in Judah were bound by oath to him. So ayun pala yung reason. So isibihin, merong tinatawag na understanding sila, no? Probably yung nga yung tinatawag na since si Tobiah ay may position, yung mga nobles, maaaring ito yung mga businessman o mga wealthy doon sa area na yun, no? Of course, they support Tobiah, yung tinatawag na finances. Then Tobiah give them favor naman in terms of yung approval na mga kung ano man yung regulation doon sa area na yon for their business na magkaroon pa ng prosperity. So isibihin, naggagamitan silang dalawa sa kanilang parehong benepisyo. Kaya I believe, no, merong klaseng ganito. And bukod doon, yung tinatawag na mga connections through marriage, ayan po, no, na kung saan sabi dito, because he was the son-in-law of Shechaniah, ayan po, the son of Ara, and his son Jehohanan had married the daughter of Meshulam, the son of Berechiah. So atin po makikita dito yung tinatawag na mga connections, yung mga relationship na hindi mo kumbaga sa alam na bakit ganon. Sibihin, si Nehemiah, I believe, he looked deeper, no, na kung saan na merong klaseng ganong tinatawag na
relationships because yung tinatawag na connections o yung family connections na kung saan through it, ibig sabihin na merong bagay na yung ginagawa nila though maaaring yung nobles they give that support, we don't know kasi doon sa ating early may mga nobles na they don't support at maaaring ito yung part no na kung saan they are connected to Tubaya because of that oath and also that family relationship no. I still remember do sa Saudi Arabia ganyan po no na kung saan magtataka ka na lang yung isang tao biglang na-promote no. Then sasabihin nila kasi kanyan merong kanyan sa prinsipe. Ayan, kilala niya o may connection. Kaya kumbaga sa kanya hindi mo kilala kung sino yung kaharap mo no. Na kung saan kumbaga sa kanya sila mismo parang nagbabantayan din at hindi basta-basta nagsasalita. At kung magsasalita man siguro wala yung tao o walang nakakarinig except you. Sabihin niya si ganito yan, ganyan yan. So yan po yung parang Middle Eastern culture no. Na kung saan natin po makikita rin dito no sa time ni Nehemiah na ganoon din ang culture no. Yeah, you do not know whom you are talking or sino tong tao na to no. Yung pala kumbaga they are connected no through relationship. So sabing ganon sa verse 19 also they were speaking about Tobiah's good deeds. Of course hindi nila sisiraan si Tobiah no. Gusto nilang mapabango si Tobiah kay Nehemiah. Ayan po. Of course kilala ni Nehemiah kung sino sila no. Gusto niyang mapabango si Tobiah but Nehemiah already knew Tobiah kung sino siya at yung si Tobiah probably siya yung nag-hired sa prophets doon sa kay Shemaiah no at si Shemaiah of course meron din influence sa mga prophets no kaya ganun yung ginawa nila but somehow yung nalaman ito ni Nehemiah at though si Tobiah ay kumbaga sa hinahire sila but sabi ng isang komentary yung si Sanballat maring sa kanya galing yung pera so kaya na-mention yung kanyang pangalan doon no so isibihin siya yung tinatawag na nagpa-fund ng what Tobiah is doing para sirain o bayaran yung mga kumbaga sa lingkod ng Diyos ika nga yung mga for hire kaya naroon yung kanyang pangalan but in here atin po makikita no yung tinatawag ng mga connections sabing ganon yung mga nobles they were speaking sabing ganon yung good deeds na ni Tobiah kay Nehemiah no and reporting to him what I said so ayan po. No, kaya atin po makikita rito no, they look like parang mga spies na mga espiya na pag kaharap mo isabihin na mabait yung pala loko pala pagtalikod na mabuti yung sinasabi ni Nehemiah probably yung dagdag bawas no kasi yung dagdag bawas isabihin hindi sinabi pero yun ang binanggit and napakahirap. Kaya nga, yung Bible, it was written, no, para sa gano'n, walang dagdag, walang bawas eh. So, hindi nagkakaroon ng change. Alam natin yung nagagawa ng words. It could build and it could destroy. At dito, atin po makikita dito, no, kung paano natin na-transfer yung mga sinabi ni Nehemiah. But somehow, sabi gano'n, then Tobiah sent letters to frighten me. No? Maaaring siguro yung mga naririnig nila, no yung mga nire-report na kay Tobiah kaya si Tobiah in return ay nag-reply probably do sa kanya mga narinig o yung mga umabot na report sa kanya. So atin po makikita rito no how things are connected no with regards to sa tinatawag na mga opposition
They are all around in many forms. But si Nehemiah, I believe, of course, every time na tumatawag siya sa Panginoon, no, na kung saan sa verse 14 nga sabi niya, remember, oh my God. Sabi niya, remember, oh my God. So, tumatawag siya sa Panginoon at patuloy tinataas niya yung situation. Sabi niya, remember, oh my God, Tobiah and Sanballat in regard to these actions of theirs. Ayan po. At sabi niya ganoon, and also remember the prophetess Noadiah and the rest of the prophets who were trying to frighten me. So ayan po, tinataas niya sa Panginoon na kung saan siya yung magbibigay ng tinatawag na sukli to sa kanilang ginagawa. Siya yung magbibigay ng justice over him. Siya yung magbibigay ng vengeance do sa mga tao na nagpapagamit dito to oppose the will of God. Yan po na ang Diyos ang gaganti para sa kanya. At ito po yung isang bagay no na maganda kay Nehemiah. He always kumbaga come to the Lord in prayer yun sa kanyang tinatawag na situation. So okay, ito po yung ating pag-aaral dito sa chapter 6 no. At if you have something, we are open bago po tayo magpanalangin. So anybody would like to contribute sa ating talakay? Okay po, good evening po ulit mga kapatid. Yung sinabi po ng verse 15, sabi po dito, so the wall was finished on the 25th day of the Elul in 52 days. And it happened when all enemies heard of it, and all the nations around us saw these things, that they were very disheartened in their own eyes, for they perceived that this work was done by our God. So, bakit po nangyari ito mga kapatid? No? Kasi nga po, mayroon po akong nakitang bagay po dito na kaya ito yung nangyari, naganap, it is because si Nehemiah po kasi and the rest of the Israelites people, mayroon kasi silang matibay na layunin eh. They have that compelling purpose na ito po ay dahil po doon nagkaroon sila ng tinatawag na great commitment dahil mayroon silang matinding dahilan. Kasi nga, nagkaroon silang matinding dahilan kaya they really commit their life to finish the job. So yun po yun. At pangalawa, mayroon silang clear perspective, no? At hindi po sila natakot, ano man po yung naririnig po nila, ano man po yung mangyayari, hindi nila hinayaan na yung takot ay manahan sa kanilang puso. O diba ko, sila nagpatuloy na dahil yung kanilang ginagawa, na-view po nila o nakikita nila para po sa kanilang future. At isa pa po, yung ano po dito, meron silang tinatawag na continual pa na prayer. Meron silang palaging nananalangin palagi at na ito po ipinapanalangin po nila na ito po ay mangyari at makamtan po nila yung pabor po ng Diyos. So po yun. At isa pa, yung apang-apat ko nakita po dito, ay meron tinatawag na courageous persistence. Mayroon silang gumagawa sila despite kung ano yung mga banta. Ano man yung mga banta sa buhay nila, but still they continue on the job dahil alam nila ang kasama nila ang Diyos na gumagawa dahil yun naman po ang pangako ng Panginoon. So dito po yung sinabi po dito na sa halip na sila ay matakot doon sa mga banta na ginagawa ni Tobias, ay nagpatuloy po sila sa paggawa. So, ganun po yung nangyari na sa kabila ng mga banta, sa kabila ng mga pananakot na ginagawa po nila,
ay nagpatuloy po rin sila. Katulad din po natin bilang mga lingkod, bilang mga pastors. Sometimes mayroong mga mayroong mga barriers, mayroong mga bagay na minsan ginagawang kumbaga parakot, ganyan. Pero katulad ni Pedro, nung sila binantaan na wag na ipangaral si Kristo, ang sabi po nila Pedro, I'd rather obey God than man. So, in our life, mga kapatid, being a pastor, so being a leader of the church, so we need to be courageous. Like what God has told to Joshua, maging matapang lang po tayo na ipangaral o harapin ang mga bagay na kung saan ito po ay maaring treat sa atin. Pero we need to continue on the work of God. Salamat po. Okay, thank you po, Pastor Nestor. Meron po mag-share? Magandang gabi po, Pastor. Opo. Hello po. Magandang gabi. Kuya Jess. Si Nehemiah talaga ay isang great example na anumang bagay na itinanim sa kanya ng Diyos ay hindi siya nagtutubiling gawin nito. Kahit anong pananakot o anumang sinasabi ng ibang tao, siya ay nagpatuloy at ginawa niya yung pinagagawa ng Diyos. Na kung saan dun naman natin makikita na ang Diyos ay sumasa kanya at kasama niya during sa pag-build ng wall. So, ano man yung parang ano man ang dumating na pagsubok sa kanya ay hindi niya pinapansin. Bagkus ay ginawa at ginampanan niya ang pinagagawa ng Diyos na kaya ito ay na-build. So, at doon naman makikita, mara-recognize ng mga tao na pumipigil para doon sa gawain ngayon ay na-accomplish yung bagay, yung wall na yon, na-accomplish through the help of our God. Ibig sabihin makikita nila talaga na ang Diyos ay sumasa kay Nehemiah kung kaya na-build yung wall na yan. So, hindi siya kumbaga yung hindi siya natakot or kung ano yung nadi-desire niya na kung ano man yung pinagagawa sa kanya. Hindi siya nagpa-apekto doon sa mga sinasabi ng ibang tao. Kung sila man ay mga matataas or mga lingkod ng templo, ay hindi niya ito pinapansin. Bagkus ay nanangan siya nagtiwala siya at nanampalataya siya na ito yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. So, yun yung great example na yung ugali or yung characteristic ni Nehemiah na hindi siya basta-basta nagpapapekto. Yun yung pansin ko dun sa niya. At, Okay. Salamat po, Pastor. Okay, thank you po, Kuya Jess, sa inyong input. Meron pa po? Okay, bago ako mag-pray, isa sa mga katangian ng tinatawag na good leadership ay yung tinatawag na result o yung resulta, na kung saan habang ito ay nasa process, of course, may mga opposition, may mga kumukontra, but somehow makikita lang po natin ito na kalooban ng Panginoon na ito po ay nangyari at natapos po. Kaya nga, good leadership, it means mayroong tinatawag na result. Katulad yung tinatawag na intentional discipleship. Ibig sabihin, yung result nito, makikita po natin from being a member into cell group leader na si cell group
na nagtuturo, na tumatayo, na kung saan multiple of them na sila ay magiging, I should say, magiging asset, ika nga, na wherever they go, since they are disciple of Jesus, sila ay magiging productive for the kingdom of God. And this is what we want sa ating mga iglesia, that we will see result na yung tinatawag na bagong buhay, change life, na through yung kanilang commitment, they will be changed from being a member into leaders, then leader of leaders. And this is what Jesus is telling us, to make disciples. At yung nga po, through this process na magagawa po natin, that it has a result sa ating mga iglesia, sa ating ginagawaan. Nehemiah was able to deliver the result by completing that wall in 52 days. So let us pray. Father in heaven, salamat muli, Panginoon, sa aming napag-aralan. And I pray, Panginoon, Lord God, sa iyong mga lingkudan narito, Panginoon, si Pastor Beng, si Pastora Rina, si Pastor Ano, si Pastora Lolit, si Pastor Chris, si Pastor Oriel, si Pastor Edwin, si Kuya Jess, si Pastor Vidal, si Kuya Leo, si Pastor Frankie, si Pastora Bebelin, Pastor Romy, si Pastor Junilo, si Pastor Paeng, si Pastor Ronald, si Pastor Nestor, si Pastor Cory, si Pastor Paul, si Pastor Lodi, Lord God. We pray, Lord God, for your servants, O Lord God, that we will not fall into temptation, but you will deliver us from the evil one, O Lord God, na kung saan, Panginoon, katulad ni Nehemiah, Lord God, there's many challenges and oppositions, O Lord God, but we pray, Panginoon, that we will fix our eyes, Panginoon, do sa nais mo, Panginoon, of making disciples and building, Lord God, your kingdom, Panginoon, on earth, through righteousness, Panginoon, O Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa iyong mga lingkod, na patuloy, Panginoon, O Lord God, na papatawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kalikuan, pagagaling, Panginoon, sa lahat ng aming, Panginoon, kasakitan. Lord God, you redeem our life from distractions and crown us with loving kindness and tender mercies, and satisfies our mouth with good things, so that our youth is renewed like the eagles, O Lord God. Nais mo, Panginoon, Lord God, ang mga matuwid, Panginoon, ay mabuhay, Panginoon, ng mahal, Panginoon, dito sa lupa, upang patuloy, Panginoon, O Lord God, ipakalat, Panginoon, ang iyong salita, at patuloy ipangarap, Panginoon, hallelujah, ang iyong, Panginoon, mga hinabilin, O Diyos, na si Jesus nga ay buhay, O Lord God. Salamat po, Panginoon, O Lord God, sa iyong mga lingkod, Panginoon. Nalalakad po kami, Panginoon, sa iyong pagpapala. Nalalakad po kami, Panginoon, Lord God, sa kagalingan, sa lakas ng katawan, sa kalusugan, at sa kaisipan, Panginoon, O Lord God. Salamat, Panginoon, for the wisdom, for the knowledge, for the protection, for the anointing, Panginoon, your servants, O Lord God, na kung saan, Panginoon, patuloy, Panginoon, Lord God, na kami gaganap, Panginoon, sa iyong kalooban, O Lord God. Thank you, Father, O Lord God. And patuloy, Panginoon, we declare, Panginoon, victory in Christ, O Lord God. At Panginoon, Lord God, by your grace, Panginoon, that we will overcome, O Lord God. Thank you, Father, for your faithfulness unto us, Lord God, and he who began a good work in us shall complete it until the day of the Lord Jesus Christ. To you be the glory and the honor, as we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Salamat. Amen.